Mr. Robert Agad, candidate for senator, independent. Okay. Again, Robert Agad. Agad-agad. Pero agad ang pronunciation. For senator po. Mr. Robert? Okay, salamat po. Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Robert Caballero Agad, tumatakbo bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Ako po ay licensed therapist at caregiver po. Dati po akong OFW bilang therapist sa palasyo ni Sheikh Sulaiman Al Raji ng Saudi Arabia at sa palasyo ni Sheikh Al Thani ng Ministry ng Qatar. Isa po sa aking plataforma ang isulong ang pagtaas ng sahod ng ating mga OFW, lalo na sa mga bansang sakop ng mga Middle East. Isa rin po sa aking plataforma ang pagbibigay ng benepisyo sa ating mga senior citizens at sa mga estudyanteng inabutan ng K-12. Sa Senado, hindi po tayo magkakalaban. Tayo po ay magkakakampi sa iisang hangarin. Sabay-sabay po tayong tumakbo at magkaisa. Hindi lang para pagandahin ang bansang Pilipinas, kundi para tulungan ang mamamayan na tunay na naghihirap. Ako pong muli, si Robert Caballero Agad, tumatakbo bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Agad. Tanong po para sa media, sagot na po. Any question po? Okay. May tanong? Jean? Go ahead. Pakipasa po ng mikropono. Nasa kanan. Nawawala ang mikropono. Si Jean. Ayaw. Politics. Pwede ba ito ng additional info sa background? Yes, actually baguhan po ako, no? Sa politics, wala pa po akong sinasalian. So, first time. First time niyo din pong tumakbo as senator? Yes po. Why run po? Unang-una po, nais kong tumulong, sa mamayang Pilipino sa buong bansa. Kaya for senator po yung aking tinakbo dahil dito po nagmumula ang batas natin. Why senator po? Pwede naman po kayo sa local district nyo. Yes, kasi po, kung tatakbo po ako sa mababang posisyon, okay, limited lang po ang aking mga matutulungan sa aking lugar lamang po. Kaya po ako tumatakbo bilang senador ng Republika ng Pilipinas dahil nais ko pong tumulong sa mamamayang Pilipino sa buong bansa. Thank you. Next question, please. Okay, Amor?
Amor. Ay, Wala. Hello? Hi sir, good afternoon po. Doon po sa sinabi po ninyo na gusto po ninyong isulong yung pagtaas ng sahod ng mga OFW, lalo na sa Middle East. Opo. Paano po ninyo nakikitang, anong paraan nyo nakikita nyo or paano kalang batas na isusulong nyo para mangyari po ito? Okay po, unang-una, nabanggit ko kanina na ako po ay isang OFW din. Ano po? Kita ko po yung kahirapan ng ating mga unang-una, ating mga ibang kababayan, lalo na ating mga katulong, mga katulong sa ibang bansa. So nakita ko po kung gaano sila, actually, pati yung mga sahod, napakabababa at hindi na halos sumasapat sa atin dito sa Pilipinas po ang kanilang pinapadala. So, nais ko pong isabatas sana ang taas pa sahod para sapat sa kanilang hapagkainan sa kanilang pamilya. So, yun po. Sherian, please. Sir, magandang hapon. Maganda nga po. Sir, yung concept ng yung lagi namin kasing naririnig, gusto kong tulungan yung kababayan ko, o gusto kong tumulong yung sa mahihirap. Ano ba ang concept ninyo ng pagtulong na gagawin nyo para bilang isang senador? Una-una po, mama, kailangan isabatas natin yung formal po na pagtulong sa ating mamamayang Pilipino. Dahil kung meron po tayong batas na konkreto na ipatupad para may guide yung ating mamamayang Pilipino na kung paano sila tulungan ng naayon sa batas. Paki-expound, sir. Paano? Gagawa kayo ng batas para tumulong? Anong tulong? Kayo po ba, ang concept nyo po ba ng pagtulong yung mga ayu-ayuda rin? Or kayo ibang concept ng pagtulong? Hindi po, ang pagtulong po natin sa mamamayang Pilipino, actually, bigyan natin ng mga trabaho. Number one po, yung ating mga mahirap na ayon sa kanilang kakayahan. No? Kasi meron po tayong hindi pare-pareho na kakayahan bawat isang tao. So, iayon natin sa kanilang kakayahan para dun sa kanilang ikabubuhay. So, bigyan natin po sila ng mga trabaho na naayon sa kanilang kakayahan. Una ka ng pasok. Okay, maraming salamat po.